May koneksyon umano sa pag-angkin ng China sa Batanes ang pananakit ng China Coast Guard sa mga taga-Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon yan mismo kay Defense Secretary Gibo Teodoro na naka-one-on-one ni Bok Edlingao. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edlingao. Bok, anong pananaw ni Secretary Teodoro tungkol sa gulo sa Ayungin Shoal? Well, Vicky, kausap natin kanina si Gibo Teodoro. Ang sabi niya, deliberate at planned daw yung tinatawag niyang provocation ng Chinese Coast Guard doon sa tropa ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi niya, bahagi daw ito ng isang grand play. Actually, sabi pa niya, bahagi ng grand opera ng China ang nangyari doon sa Ayungin Shoal. Ang ginawa raw kasi ng Chinese Coast Guard ay tumuwid doon sa tinatawag nilang no-cross line ng BRP Sierra Madre. Ano yung no-cross line? Well, apparently, according to Teodoro, merong parang exclusion zone normally ang mga warships na dapat walang tumatawid at walang lumalapit, kung hindi, magiging security threat. At sa kasong ito, lumapit talaga yung China Coast Guard boat doon sa BRP Sierra Madre. Gaano kalaki yun? Well, walang universal na distansya doon sa mga exclusion zones. Although, for example, yung US Navy, 100 yards yung kanyang tinatawag na exclusion zone. Sa atin naman, wala namang nababanggit si Teodoro kung gaano kalaki yun. So, ang sabi niya, ang ginawa lang ng Philippine Navy personnel ay nag-challenge dun sa paglapit ng Chinese Coast Guard boat at bahagi daw ito ng ating legitimate response sa kanilang paglapit sa BRP Sierra Madre. So maliban doon, giniti ni Teodoro na walang balak at hindi iiwan o abandona ng Pilipinas ang kanyang posisyon ngayon doon sa Ayungin Shoal at hindi nila iiwan ang BRP Sierra Madre. It's been there for the past 27 years. Pakinggan po natin itong pahayag ni Secretary Teodoro. Given the fact that we're still a vessel there, there's a lot of work to be done. Is it safe to say that we will never abandon the Sierra Madre? Of course, unless there is an alternative and we do not lose control over the area. We're always reviewing our options on a weekly, monthly basis, and we'll have to cross the bridge when we get there. However, we have to be prepared to cross that bridge. At Bok, dito sa nabanggit ni Secretary Teodoro na grand play ng China, ay na-explain ba niya ito at anong konteksto nito? Actually, he made an interesting point kanina when he spoke of grand play and grand opera. Sabi niya kasi this yesterday's incident or the other day's incident should not be taken in isolation. Hindi raw yan nag-iisa. Konektado daw lahat yan at related lahat yan, for example, doon sa ginawang pag-aangkin ng ilang Chinese academics doon sa Batanes Island Group na ayon sa kanila sa kanilang pag-aaral, bahagi daw ng Taiwan na bahagi naman daw ng China. Therefore, ang China daw talaga ang may pag-aari ng Batanes. So that's one, sabi niya. Pangalawa, yung lumabas na video, yung AI video kung saan pinagmukhang monkey o sunod-sunurang puppet monkey ang mga Pilipino pagdating dun sa West Philippine Sea Arbitral Award na nilabas noong mga 10 years ago, actually dun sa anibersaryo. Sabi niya, ito mga to ay konektado. It's part of what he called a grand play or a grand opera nga that the China daw usually uses whenever there is internal strife or conflict within the Chinese Communist Party or the Politburo. For example, ngayon, meron daw ongoing purge ng ilang members ng Politburo doon sa Chinese Communist Party at ilang mga general na natanggal sa pwesto. So whenever may mga ganun daw mga pangyayari, typically daw, ayon kay Teodoro, may ginagawang ibang aksyon ng China para i-distract o ibahin yung atensyon ng kanyang sariling constituency. Pakinggan po natin ang pahayag ni Secretary Teodoro. The Chinese don't do things at random. There is a grand opera, a grand script, a grand play. Everybody has a script. So this is part of it. It could also be that Xi Jinping, to solidify his hold, he would like perhaps to firm up his legitimacy and creating the scenario where China is under siege. At Bok, anong ginagawang hakbang ng Pilipinas kaugnay ng insidenteng ito?
Actually, Jiggy, before I go to that, dagdag ko lang, maanghang yung mga bitaong salita ni Chodoro kanina. As in, for example, tinawag niyang dictatorship, yung pamumuno ni Xi Jinping at brainwashing daw ang ginagawa sa mga Chinese citizens. Anyway, as to your question, sabi ni Chodoro, we're at a certain point where we need to have some sort of collective action and collective will in order for the Philippines and Filipinos to assert themselves, whether it's in the South China Sea or the West Philippine Sea or within its own boundaries, within its own territory. And the military option will always be the last option. Pero at the same time, sabi ni Chodoro, we always need to beef up our military position so that we have a credible defensive posture. As allowed by the Constitution, a defensive posture kung saan hindi tayo challenge ng mga mas agresibong mga kapitbahay. Jiggy. Maraming salamat, Bok Ed Lingao, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.